morning sa bawat isa po. Good morning po. So, meron tayong sisimulang tema or topic sa buwan ng June na. Today is June 2nd. 2nd ba? 2nd. Ang topic natin is all about the King Solomon. Ang mga aral na mula sa buhay ni Haring Solomon. Sino nakakakilala kay Haring Solomon? Amen. O yung may narinig kayo tungkol sa kanya. Sino ba si Haring Solomon? May sumagot, hindi ko siya kilala. Baka nabasa nyo na ang kanyang buhay, ang kanyang kasaysayan mula sa lumang tipan. So what can you say about King Solomon? Yung kahit narinig mo o alam mo tungkol sa kanya. Wisdom. A man of wisdom. Binigyan siya ng Panginoong Diyos na walang katulad na katalimuhan. Meron pa po? Pinakamayaman. Pasamay? Marami asawa. Aming asawa. Oo, tama. Medyo pre-empt natin yan. Ano yun? Meron siyang 300 asawa at baliktad daw. Concubine. 700 asawa at 300 Concubine. anong tawag natin? Concubine. Oysters, kabit, concubine. Grabe, diba? So, wala, no? So, sa loob ng isang taon, kailangan almost 2 taon bago niya makita yung isa sa kanila. Ganun katindi si Haring Solomon. So, he's a man of wisdom and he's a man who is so enamored with women. Pinakamayaman. Pinakamayaman. Sobrang yaman. Kaya nga anong term na ginamit nung sa binasa natin kanina, wala siyang katulad noon at sa mga darating pang panahon bilang hari. There is no one like you. There will be no one like you in times past, in the time to come. Pero ngayong umagang ito ay atin pong sisimulan ang ating pag-aaral kung paano siya naging hari. At kung ano yung background ng buhay ni Haring Solomon. Tayo po muna mga kapatid ay saglit na yung buko at manalangin, humingi sa Panginoong Diyos ng patnubay sa ating pag-aaral sa umagang ito. Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso sa iyo. Tulad po ng aming inawit, siya sa atin mo ang aming mga puso. Kapatid namin, walang ibang nakakakilala sa amin kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang nakatatalos, nakakaalam ng aming mga lihim, ng mga bagay na hindi namin maisiwala kahit kanino man. At maraming salamat na bagamat kilala mo kami, inside out. Subalit, iniibig mo pa rin kami, Panginoon. At dalangin namin sa pag-aaral namin ng buhay ni Haring Solomon ay gamitin mo ang kanyang buhay upang maingatan kami sa anumang lalang, tukso, o bitag na inihahanda ng diablo sa aming daraanan. Hayaan mo na sa buhay ni Haring Solomon, matuto kami at makaiwas kami sa nakaumang na panganib. Ito po ang aming panalangin sa napakabuting pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Si Haring Solomon po, bago siya naging hari, o nung siya maging hari, ayon sa ibang mga, hindi naman nakalagay po dito sa Biblia, pero sa ibang mga accounts na outside of the Bible, wala siyang edad na nakalagay, pero sinabing napakabata niya. Sabi pa nga niya, I'm a child, as far as kingship is concerned. At meron pong nagsasabing ang edad niya ay late teens or early 20s. Sino ba rito ang 18 years old at 19 years old? Ilang taon ka na? 19. Sino ang 18? Meron bang 18?
Huwag mahiya. Huwag ikahiya ang edad. Yun, may 18, may 19, may sino rito ang 20 years old? Si Byron. Sino pa? Feeling 20. So yung edad nyo, kaedad nyo si Haring Solomon halos nung siya ay naatasang mamuno at maging hari ng bansang Israel. So parang nakaka-overwhelm, di ba? Na minsan bibigyan tayo ng isang tungkulin, ilang tao lang, na-overwhelm na tayo. Kaya sabi ng gano'n ni Haring Solomon dun sa binasa natin kanina, ang mga nasasakupan niya ng panahon yon ay hindi na halos pabilang sa dami. So, overwhelming. Overwhelming. Now, let's go back. Ano ang background ni Haring Solomon? Si Haring Solomon, pwede ba yung mas bata? Ito yung mamamaalam na siya. Alam niyo, naglagay ako talaga dyan on purpose para meron tayong na-visualize. Kapag we're talking about King Solomon, yan yung siya ay ipinapanalangin na, inaanoint na siya para maging hari. Napakabata. At gusto kong maintindihan natin na si Solomon bago naging hari, siya ay anak sa pagkakasala. Ang ina niya ay si Bathsheba. At yun po ang dahilan kung bakit nakagawa ng isang malaking kasalanan si Haring Solomon. Naakit siya sa ina ni Solomon. Kaya nagkasala si Haring David dahil naakit siya sa nanay ni Solomon. Sino yon? Si Bathsheba. Basahin nyo na lang po, medyo ibang storya yan. Pinagnasaan ni Haring David ang isang babae, si Bathsheba, at ang naging bunga ay si Solomon. Pero paano nangyari na ang isang anak sa pagkakasala ay itatanghal na hari? Dito po makikita natin mga kapatid na ang pamantayan ng Diyos ay kaiba sa pamantayan ng tao. Tayo ay hinuhusgahan ng ating kapwa sa pamamagitan ng, ay anak sa labas yan. Ay mahirap lang yan. Ay hindi nakatapos yan. Ay walang kakayanan yan. Pero nakita natin na meron palang pag-asa. Amen. Kahit na ang background natin hindi gaano maganda kung ililinya dun sa iba. Dahil nakita natin kung paano na ang isang taong tulad ni Solomon ay pinili ng Diyos. Maraming mas qualified in the eyes of men, pero si Solomon ang pinili ng Diyos na humalili sa kanyang amang si David. So, let's see how he was installed. Paano siya na-install as hari? Kukwento ko na lang po sa inyo ang una at ikalawang kabanata. Actually, yung first 11 chapters of First Kings or Unang Hari, doon po ninyo mababasa ang kwento ng buhay ni Haring Solomon. First Kings chapters 1 to 11. He was installed as king. Bababasa po nyo yan pagbalik nyo ng bahay. Please lang, basahin niyo yung First Kings chapters 1 and 2. Kasi pahapyaw ko lamang po siya babanggitin. Nung si Haring David ay matandang-matanda na, about to go the way of the earth, sabi gano'n, ay meron siyang anak, ang pangalan ni, I don't know if I will be able to pronounce it well or properly, Adonijah. Adonijah or Adonijah. Nung napagtanto niya na ang kanyang tatay ay matanda na at wala pang humahalili, ay naghangad siya na siya ang umalit. So, nagtawag siya ng mga tao and mga supporters niya upang kilalanin siya bilang replacement ni Haring David. Pero nalaman ito ng mga punong saserdote o
o pare, mga propeta surrounding King David at in-inform nila siya. Through who? Through Bathsheba. At ipinaalala ni Bathsheba sa kay Haring David na ipinangako mo na ang hahalili sa iyo ay ang aking anak na si Solomon. Yan nga po yung binasa, ito po yung mabasahin natin pangalawa, and yung second scripture. Ito, ang sasalita dito sa verse 12, I think chapter 1 ito. Hindi yan, yung una, tama yun. Lumapit si Bathsheba sa kay Haring David para ipaalala ang kanyang pangako. At ito ang sabi, ang tugon ni Haring David, chapter 1, verse 12. Ibibigay ko sa, I think chapter 2, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo, bibigyan kita ng karunong, hindi ito, yung pangalawang scripture na sinend ko. The second scripture. Ang nag-uusap ay si Bathsheba at ang Panginoon. At si Bathsheba si Haring David. Pasahin ko naman lang muna sa English. Chapter 1, verses 28 to 31. Kaya't nagsalita si Haring David, tawagin niyo si Bathsheba. Paglapit ni Bathsheba, sinabi ng hari, saksi si Yahweh, ang buhay ng Diyos, ang buhay ng Diyos ng Israel na nagligtas sa akin sa lahat ng mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya na ang anak mong si Solomon ang siyang hahalilin sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako. So, nangako pala si Haring David kay Bathsheba na ang kanyang magiging kapalit sa paghahari sa Israel ay si Solomon. So, ipinaalala yan ng kanyang ina, ni Bathsheba kay Haring David. Alam niyo mga kapatid, itong pangyayaring ito parang tuloy nakakakonekta ito o may hawig doon sa mga kaganapan dito sa ating bansa ngayon. Dahil merong isang anak si Haring David na nagnasa sa kapangyarihan na mapapasa kanya sana kung hindi napili ni Haring David si Solomon. So parang nag-stage siya ng kudeta. At alam niyo yung kudeta, yung bigla ang pag-agaw ng kapangyarihan. At kumuha siya ng mga supporters niya. Actually, nagkaroon na sila ng feasting, ng piging. Inire-recognize na siya as king. Dahil nga matanda na si Haring David, halos siguro wala na siyang kamalayan sa nagaganap. But thank God, this was brought to the attention of King David. So, ang nangyari mga kapatid, habang nagdiriwang na sila Adonijah, ay ina-anoint naman si Haring Solomon. At pagka-anoint sa kanya, ipinarada na siya sa buong sa bayan ng Israel. So, nakarating ito sa kalaman nila Adonijah. Nanginig sila sa takot. Kasi, alam nila ang kasunod nun. Kapag hari na si Haring Solomon, patay sila. Mananagot sila for usurping the authority and the position. So, to cut the long story short, ang tawag dito sa English? Na-avert. Napigilan ang pag-agaw ng posisyon mula kay Haring David at nailipat ng maayos mula kay Haring David patungo kay Solomon bago siya mamatay. Bago mamatay si Haring David.
So, madrama po yan. Mas maganda basahin niyo yung chapters 1 and 2. Na makikita niyo na napaka-relatable. No? Yung power grabbing, yung nagaganap ngayon sa kasalukuyan, yung from one Senate President to another, magugulat ka na, mag-isip mo, iba na naman ng Presidente ng Senado because there is power grabbing. And meron pong nagsabi nito, power corrupts. Ang kapangyarihan ay nakakasira ng diskarte. It corrupts. Naiiba ang tao. Pero alam niyo po ba mga kapatid, alam niyo yung posisyon na yan. Sabi natin, mga aral sa buhay ni Haring Salomon. Sa kwento ng buhay ni Haring Salomon. Gusto ko pong sabihin ito sa lahat. Na huwag po tayong maging gutom sa kapangyarihan o sa posisyon. Dahil anumang posisyon dito sa lupa, presidente, direktor, manager, o kahit anong mataas na posisyon dito sa lupa, yan po ay lilipas. Eventually, may papalit sa'yo. Yung Pangulo 6 years ago, tama ba? 6-year term lang, mapapalitan eh. There will be a shifting of power and position. Hindi yan mananatili. So, hindi tayo dapat nakakapit dun sa posisyon. Maski yung posisyon natin bilang magulang ng ating mga anak, magkakaroon ng shifting yan in terms of impact or influence sa buhay nila. Eventually, mag-fade yan. Hindi naman mag-fade, pero yung ating role sa kanilang buhay, mag-shift. Hindi na tayo ang in control and in command. Eventually, we will have to set aside ourselves and allow them to really take full responsibility of their lives. Ano ibig sabihin? Ang posisyon at kapangyarihan, eventually, mawawala. Alam niyo po kung anong posisyon ang maiiwan sa atin? Na kahit lumipas ang langit at lupa, mananatili yung posisyon na yan? Ano yon? Ano yung posisyon na hindi magagalaw? Na hindi mababago ng panahon? Ng pagpapalit ng mga administrasyon? Anong posisyon? Si Rep? Si Rep. Yung pagiging anak mo ng Diyos. That will never ever change. So dapat ang posisyon at kapangyarihan hindi pumapalik sa ulo. It shouldn't get to our head because that is temporary. Yung pagiging boss mo, yung pagiging in command mo, that is for a season. Eventually, you will have to relinquish. Kailangan ipasa mo na yan sa iba. Dahil tapos na yung termino mo, may papalit na sa'yo. Kaya dapat, anumang posisyon o kapangyarihan, hindi ka makurap. Because it will soon come to pass. It will soon be over. At kapag tapos na yan, pareho ka pa rin dapat. Hindi ka umiiba. Kasi yung iba, pag nagka-posisyon, nagkakapangyarihan, ano ba? Alam niyo ba na sabi gano'n, hindi lang power corrupts, power intoxicates. Ang kapangyarihan nakakalasing. Ang kapangyarihan nagpapaiba ng ugali ng tao. Kaya kami nagsabi, gusto mo malaman kung ano talaga ang nasa puso ng isang tao, bigyan mo siya ng pera, bigyan mo siya ng posisyon, bigyan mo siya ng kapangyarihan. Kapag meron na siya ng tatlong yan, malalaman mo kung anong klaseng tao siya. Kasi pwedeng mapagpakumbaba ka, kasi wala ka naman talagang may pagmalaki. Diba? Pero kung meron ka naman may pagmalaki, at nandun pa rin ang kababaang loob, ikaw talaga yun. Malinaw po ba yun mga kapatid? Na hindi, kahit anong posisyon pa, maging director ka, maging superintendent ka, maging pangulo ka, hindi ka dapat maiba. You should remain humble. Bakit? Kasi sabing ganon, there is nothing that you have that has not come from God. Walang anumang meron ka na hindi nanggaling sa Diyos. So, sino lamang ang dapat pasalamatan at parangalan? Ang Diyos.
Diyos. Tayo, recipient lang. Katiwala lamang, steward of God's goodness. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen. Bakit natin tinatalakay ito? Kasi sabi natin, anong mga aral ang mapupulot sa buhay ni Haring Solomon? At nakita natin, may mga tao, bago siya nailuklong bilang hari, na naghangad na maging hari. Actually, may nauna pa doon si Absalom. Naging ano rin yun. Isa pang anak ni Haring Solomon yan na nagrebelde. Ganon din si Adonijah. At alam niyo ang rebellion? Ang sabi, ito sinabi kay Haring Saul dahil nagrebelde siya sa Panginoon. Rebellion is as the sin of witchcraft. Ang pagrebelde o paghihimagsik sa mga nasa kapangyarihan ay ano daw? Parang kasalanan ng pangkukulang. Parang kang mangkukulang pagka rebelde ka. Rebelde ka sa pamahalaan, rebelde ka sa magulang, para kang mangkukulang. Sabihin mo nga, hindi ako mangkukulang. Hindi ako mangkukulang. Dahil ginagalang ko ang posisyon ng aking magulang at ng mga iba pang mga tao na katataas sa akin. There is a lot to be learned. Alam niyo, ang Biblia napakayaman. Hindi lang po ito tungkol sa kaligtasan, hindi lang po ito tungkol sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakita niyo naman mga kapatid, pinag-aralan natin ang salapi. Ang dami gusto sabihin ng Biblia tungkol sa salapi. Anong uri ng relasyon tayo dapat magkaroon patungkol sa kayamanan ng salapi? At ngayon, pinag-uusapan natin kapangyarihan, posisyon. Dahil we're talking about King Solomon. So anong sabi natin? Power corrupts, power intoxicates. Iniiba niya ang tao pag may posisyon. Nilalasing niya na hindi na niya makilala ang kanyang sarili. At wala na siyang, hindi niya alam kung anong kanyang sense of priority. At nakakatakot. Sabi ko nga po sa inyo nung pinag-aaralan natin ang salapi o kayamanan. Alam niyo po ba na mas natatakot ako yumaman kaysa maghirap? Bakit? Kasi sabi sa Biblia, may panalangin sa aklat ng Kawikaan, tulungan mo po ako na kapag ako yumaman, hindi kita makalimutan. Kasi the likelihood of us forgetting about God comes when you are so rich. Kasi sobrang dami na sobrang kayang-kaya mo na self-sufficient ka Mayaman ka, nabibili mo lahat, napupuntahan mo lahat, nakakain mo lahat ng gusto mong kainin. So parang hindi mo kailangan ng Diyos. Pero pag mahirap ka, aware ka, conscious ka, kailangan mo ang Diyos. Amen. It's staring at you, glaringly, that you have so much need for God. Pero kapag lumayaman ng isang tao, parang kaya nilang bilhin kahit sino. At yun po yung pinaka-nakakatakot sa lahat. Minsan, ayaw natin na maghirap. Mas gusto natin yumaman. Pero there is a risk. Meron pong nakaumang nagitag sa mga nag-ahangang yumaman na hindi tayo makalimot sa Diyos. Gusto niyo yumaman? Sino gusto niyo yumaman? Ako! Alam ko, wala nang papas na kamay. Wala. And yun po ay mga paalala sa atin mga kapatid. Alam niyo naman ang salita ng Diyos ay napakatotoo. Amen. Wala po yung itinatago sa atin. So, let's now go to the next verse. Bago tayo magwakas, actually dito tayo magwawakas kasi iniintrohan ko lang po ang buhay ni Haring Solomon. Ito ay napakainang matalangin. Naalala niyo po ba yung binasa natin kanina? Nung na-install na siya bilang hari, si Haring Solomon, nagpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip. Pwede ba natin ipakita uli yun, Ann? At sa chapter 3.
Sabi gano'n, nagpakita si Yahweh, ang Panginoon, sa isang panaginip. At anong sabi? Ano ang gusto mong ibigay sa'yo? What a question. Ano kaya, no? Nanaginip ka, tapos napanaginipan mo si Jesus Christ. Tinatanong ka, anong gusto mo? Hallelujah. Anong gusto mo? Parang parang yung genie. Humiling ka, bibigay ko. Diba? Pero si Haring Solomon, alam niyo kung ano yung hiningi niya. Napakainam, napakaganda. Sabi niya, Yahweh aking Diyos, verse 7, ginawa mo akong hari, kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Verse 8, please. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako, ito po yung kahilingan ni Haring Solomon, ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Hallelujah. So, anong hiningi? Anong hiningi ni Haring Solomon sa Panginoon? Karunungan. Karunungan mamuno. Kakayahang pamunuan ang mga tao, napakadami. Sabi ko nga sa inyo kanina, ilan lang kung ikaw ay boss ng isang kumpanya, 20-30 lang, na-overwhelm ka na Diba? Ito, hindi daw mabilang. Kaya ito yung hiniling ni Haring Solomon sa Panginoon. Sabi niya, kailangan ko ng karunungan upang mapamahalaan ng maayos ang bayang ipinagkatiwala mo sa akin. Para malaman ko kung ang mabuti sa masama. Ano yung tugon ni Hari ng ating Panginoon? Ito ang sagot niya ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Verse 12, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo at bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalan hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Actually, dun sa sumunod na talata, sabi gano'n, tagumpay laban sa kaaway at mahabang buhay. Hindi humiling si Haring Solomon ng kayamanan, hindi siya humiling ng mahabang buhay, hindi siya humiling ng victory over his enemies o tagumpay. Anong hiniling? Karunungan. Para mapagsilbihan niya ng maayos ang kanyang mga pinamumunuan o nasasakupan. Sobrang matuwa ang Panginoon sa prayer ni Haring Solomon. What can be said about that prayer? Napaka-unselfish. Di ba napaka-unselfish? Hindi siya humingi ng para sa kanya. Ang hiningi niya, yung hiningi niya para sa kanya, para sa mga tao. Nagigets nyo, mga kapatid? What he asked was not really for himself, but for the people. So what is that kind of a prayer? It's an unselfish prayer. Isang panalangin hindi makasarili. Hindi tulad ng, hindi ko naman po pino-fault ang sino man sa atin. Kasi ako rin nakakapag-pray ako na gano'n. Bless me, give me, diba? Protect me, guide me. Kailangan naman natin yun diba? Protection, guidance, provision. Pero si Haring Solomon hindi gano'n. Ang hiningi niya, para sa kanya, ay para talaga sa ibang tao. Karunungan para sa kapakanan ng mga taong kanyang nasasakupan. A very unselfish prayer. And sobrang natuwa ang Panginoon sa panalangin, sa kahilingan ni Haring Solomon. Nasabi niya, ibibigay ko ang hiniling mo at higit pa. Maging yung hindi mo hiniling, bibigay ko sa iyo. Hallelujah. Alam niyo, nung sinishare ko ito sa isang grupo, ang sabi ng isang nandun, di magpipray na lang ako ng unselfish prayer. Para
Pati yung hindi ko hihingin, bibigay na lang ng Lord. Alam mo yung, pero alam niyo mga kapatid, hindi natin pwede i-manipulate ang Diyos. Amen. Hindi pwede. Iniisip mo pa lang, alam na niya. Na ang hangad mo, ultimately, para sa'yo rin. No? Do you get what I mean? Na you cannot fool or manipulate God. Anong nakita ni Haring ng Panginoong Diyos kay Haring Solomon? Sincerity, unselfishness, humility. Nakita niya yun. Nakita niya dahil kitang-kita niya yung puso natin, puso ni Haring Solomon. Ano ba yung pinaawit sa atin kanina? Pinasisiyasat sa Panginoon ang ating puso. Bakit? Kasi kitang-kita ng Diyos kung anong nandyan sa puso mo, kapatid. Iniisip mo pa lang, alam na niya. Bago mo pa lang sabihin, alam na niya. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. At nung nanalangin si Haring Solomon, alam na alam at kitang-kita ng Diyos na taos sa kanyang puso ang panalangin yun. Hindi yun nagpapanggap na unselfish. Hindi yun nagpapanggap na hindi makasarili. Kundi coming from the bottom of his heart. He wanted to bless the people God entrusted to him. So what should we cultivate as individuals? Ano ang kailangan nating gawin sa ating mga sarili? Cultivate a pure heart. Mas Tagalog ko din. Cultivate. ating halukayin, linangin, i-develop natin yun. Isang pusong malinis, isang pusong tapat, isang pusong kahit nakikita ng Diyos, alam natin nakikita ng Diyos, hindi natin ikahihiya na nandun sa puso natin. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Walang pagpapaimbabaw, walang pag-iimbot, walang pagpapanggap. What you see is what you get. Yan yung nais ng Diyos. Ano yan? Paglinangin ang pusong dalisay. Let's cultivate a pure heart, a clean heart, a humble heart, an unselfish spirit. Alam niyo, pag tumitaglay po natin yan, tayo po ay hindi mahihiyang umarap sa Diyos. Anumang oras, pwede na tayong umarap sa Diyos. Kung darating ang pagtatapos ng ating buhay, hindi tayo matatakot. Kung sasabihin ng Diyos, ito na yon, ito na yung oras na kailangan mo nang umuwi, hindi tayo mag-aalala. Dahil nilinang natin, dinevelop natin ang isang pusong handang umarap sa Diyos. Anong pangalan ng church natin? Bride of Christ. Bakit Bride of Christ? Ano ang suot ng bride? Puti. Diba? Ang kasal puti. Ibig sabihin ng puting kulay, dalisay. Yun, pure. Dalisay na puso. Kaya nga tayo dito sa Bride of Christ, anong ginagawa ng Diyos? Dinadalisay ng Panginoon ang ating mga puso. Para dapat tayong maging Bride of Christ. Amen? Magkaroon tayo ng puso ni Haring Solomon. Perfect, pure, clean, unselfish, humble. Actually, yung tinuro ni Pastor Mike before, a month ago, yung puso naman ng tatay ni Haring Solomon, a humble heart. Isang mapagpakumbabang puso. Hindi nagiging palalo dahil sa kanyang posisyon. Diba? Anong sabi dun sa yung bamboo? Ano sa Tagalog ng bamboo? Kawayan. Habang tumataas ang kawayan, maging kawayan daw tayo eh. Anong gawa
gumagawa ng kawayan, habang tumataas siya, ano nangyayari? Gumaganon siya, oh. Diba? Nandun, hindi siya yung nagmamalaki. Kundi habang tumataas siya, nagpapakumbaba siya. Amen. Magkaroon tayo ng puso ng isang kawayan. Na habang tumataas, hindi nagiging mayabang. Hindi nagiging palalo. Kung hindi nagiging mapagpakumbaba. Naintindihan niyo mga bata? Alam ko naintindihan niyo na to. Habang bata pa kayo, huwag kayong maging mayabang. Sapagkat anong sabi? God resists the proud, He is near to the humble. Amen. Kinamumuhian, tinatanggihan ng Diyos ang mga palalo at mayabang. Subalit malapit siya sa mga may kababaang loob. Amen? So, check your heart. Ano bang nandiyan? Pride or humility? Kayabangan o kababaang loob? So, nakita natin si Haring Solomon, nalukod ang Diyos sa kanya. At dahil nalugod ang Diyos, anong ginawa ng Diyos? Yung hiningi mo, bibigay ko. Pati yung hindi mo hiningi. Yung kayamanan, katalinuhan, mahabang buhay, tagumpay sa kaaway, binigay ng Diyos. Kaya anong sabi, Anne, sa last verse natin, yung verse 12 na pinapakita ko kanina. Yan. Unang hari, 2:12. Si Solomon ay naging hari, kaya't nang maupo na si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Naging matatag ang kanyang kaharian sapagkat may matibay na pundasyon. Ang katatagan nakabatay sa pundasyon. Pundasyon ng matuwid na puso. Ng isang dalisay na puso. Aliwanag po ba yun, mga kapatid? Yung mga nag-aambisyong mamuno, hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa katanyagan, hindi para makilala akong sumikat ako dahil iba ako eh. Diba? Dapat makilala tayo dahil sa ating pagpapasako sa Panginoong Diyos. Amen? At dahil sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? So yan po yung background ni Haring Solomon. Napakainam ng kanyang panimula. Pero gagay-gayin natin yan hanggang dulo. Nakapagpatuloy ba si Haring Solomon? For now, ito yung ating dapat na matandaan. Siya, sa kabila ng kanyang hindi masyadong magandang nakaraan o past, being a bastard. Sabihin natin bastard. Hindi anak sa pagkakasala. Yet God chose him as king. Pinili siya ng Diyos. Kaya sino man sa atin dito na nag-iisip, mahirap lang ako, ganito ako, di nakatapos. Huwag mong kawawain ang sarili mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sapagkat ang pamantayan ng Diyos kaiba sa pamantayan ng tao. Amen. Siguraduhin mo lang na kapag tinignan ng Diyos ang puso mo, malulugod siya. Amen? Amen. Tayong lahat ito, Hallelujah.